Pinagbalatan ng ahas ang agimat ni Simeon. Sa isang liblib na baryo sa Sierra Madre, may isang matandang lalaki na kilala sa pangalang Simeon. Tahimik ang buhay niya, malayo sa kabihasnan, at ang tanging kasama niya sa araw-araw ay ang kanyang asong si Buitre. Hindi siya nag-aasawa, walang anak at kinikilala sa kanilang lugar bilang taong bundok. Pero ang hindi alam ng karamihan, si Simeon ay may itinatagong lihim, isang makapangyarihang agimat na gawa sa pinagbalatan ng ahas. Hindi basta-basta ang balat na ito. Ayon kay Simeon, nakuha niya ito noon pang binata siya nang minsang namundok siya para mangaso. Habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang punong balete, may narinig siyang kakaibang kaluskos. Dahan-dahan siyang tumayo, bit-bit ang kanyang itak. Hindi hayop ang nakita niya, kundi isang napakabang ahas na tila nagbabalat. Sa halip na patayin, pinanood niya ito habang unti-unting nilalaglag ang kanyang lumang balat. Pagkaalis ng ahas, tiningnan ni Simeon ang naiwan nitong balat. Mainit pa yon, parang buhay. Bigla na lang humangin ng malamig at may boses siyang narinig. Itago mo yan, alagaan mo. Hindi basta balat yan, kundi balat ng tagbantay. Mula noon, isinilid ni Simeon ang balat sa isang pulang tela, pinaliguan ng langis ng niyog, at tuwing kabibilugan ng buwan, tinadasalan niya ito. Maraming taon na ang lumipas, pero hindi pa rin siya tinatabla ng sakit, kahit minsan ay natuklaw siya ng ulupong. Hindi rin siya nasusugatan, kahit ilang beses siyang nahulog sa bangin o nadulas sa batuhan. At ang mas nakapatataka, kahit maraming beses siyang tinangkang holdapin ng mga taong gubat, hindi siya natutunton. Parang bulang nawawala si Simeon tuwing may panganib. Isang araw, may 3 kabataan mula sa Maynila ang nawala sa gubat. Nagka-camping sila at lumampas sa dapat nilang daanan. Gutom, uhaw at halos mawalan na ng pag-asa. Doon nila nakilala si Simeon. Niligtas niya ang mga ito at dinala sa kanyang bahay kubo sa gilid ng bangin. Habang nagpapagaling ang mga kabataan, isa sa kanila ang nakakita sa agimat ni Simeon. "Lolo, ano yan?" tanong ng isa. "Yan ba yung sinasabi nilang tagabulag?" Hindi sumagot si Simeon agad. Tumitig muna siya sa labas ng bintana sa kadahan-dahang nagsalita hindi lahat ng balat ng ahas ay sagrado. Pero itong sakin, hindi balat ng basta ahas. Balat to ng tagapagbantay ng bundok na di dapat kinukutya. Doon nagsimula ang kwento ni Simeon at habang ikinukwento niya ang kasaysayan ng agimat, unti-unting lumalalim ang gabi at ang buong paligid ay tila nakikinig din. Lumipas ang 3 araw at handa nang bumaba ang mga kabataan. Sa pag-alis nila, isang mahiwagang pangyayari ang naganap. Ang isa sa kanila ay muntik ng malaglag sa bangin dahil sa pagkatapilok, pero sa di maipaliwanag na paraan, parang may kamay na humila pabalik sa kanya. Nang lingunin nila si Simeon para magpasalamat, wala na ito sa lugar. Ang kubo ay wala na rin. Ang iniwan lang ay ang balat ng ahas, nakabalot sa pulang tela at isang papel na may sulat. Ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng katawan, kundi sa pananalig at kabutihang loob. Alagaan ninyo ang bundok at kayo'y ingatan ito. Mula noon, ang isa sa mga kabataang iyon ay naging environmental advocate. Ang isa naman ay naging albularyo. At ang isa ay bumalik taon-taon sa bundok upang mag-alay ng dasal sa lugar kung saan una nilang nakilala si Lolo Simeon. Hindi na muling nakita ang matanda, pero marami ang naniniwalang naging tagapagbantay na rin siya ng kabundukan, kasama ng ahas na pinagmulan ng agimat. Lumipas ang maraming taon matapos mawala si Lolo Simeon sa kabundukan. Naging alamat siya sa buong Sierra Madre, ang matandang tagapagbantay ng gubat na may agimat na mula sa balat ng ahas. Ang 3 kabataang iniligtas niya noon ay tuluyan ng nagkaiba ang landas. Si Marco ay naging environmentalist, si Jericho ay naging albularyo, at si Carlo, siya ang naging kabaligtaran. Si Carlo, ang pinakamasigasig noon sa paghanga kay Lolo Simeon, ay dahan-dahang nabalot ng kasakiman. Dala ang balat ng ahas na naiwan sa kanila noon, nagsimula siyang magsaliksik ng mga lumang aklat, orasyon at ritual. Ang orihinal na panalangin ni Simeon ay hindi niya nakuha, kaya gumawa siya ng sarili niyang bersyon. Araw at gabi niyang pinaiikot ang balat ng ahas sa apoy, iniinom ang langis ng niyog na may dugong manok, at tuwing kabilugan ng buwan ay nagsusunog ng insenso sa ilalim ng punong balete. Hindi nagtagal, napansin ni Carlo na tila may kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Minsang muntik na siyang masagasaan ng rumaragas ang truck, ngunit ang sasakyan ay biglang tumigil, parang may humawak sa gulong nito. Nang minsang pumasok siya sa abandonadong gusali kung saan may mga adik, hindi siya tinabla ng saksak. Lahat ng iyon ay pinaniwalaan niyang galing sa agimat. Pero sa likod ng lahat, may nagmamasid.
Isang gabi, habang natutulog si Carlo sa kanyang maliit na kwarto, nagising siya sa malamig na hangin. Sa sulok ng silid, may aninong gumagapang, mahaba, madulas, parang ahas. Dahan-dahan siyang bumangon, hinawakan ang balat ng ahas na nakasabit sa kanyang liig at biglang huminto ang paggapang ng anino. Tumigil ito saka nagsalita. Hindi ako para sa mga mapagimbot. Gulat na gulat si Carlo. Sino ka? Anong gusto mo? Sumagot ang anino. Ako ang tunay na tagapagbantay. Ang balat na dala mo ay bahagi ko. Ginamit mo ito sa kasakiman. Hindi ka karapat-dapat. Bigla siyang nilamon ng dilim. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman niyang parang pinipiga ang kanyang utak. Nakikita niya ang mga orasyong ginamit niya, ang mga maling ritual, ang mga taong pinilit niyang linlangin para sa sariling kapangyarihan. Nagsisigaw siya, humihingi ng tawad, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Kinabukasan, natagpuan si Carlo sa gilid ng gubat. Gising pero walang malay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa malayo, walang ekspresyon. Wala na rin ang balat ng ahas sa kanyang liig. Sa kabilang dako ng kagubatan, si Jericho, ang naging albularyo, ay may natanggap na panaginip. Sa panaginip, nakita niya si Lolo Simeon nakatayo sa itaas ng isang bato, habang sa tabi nito ay isang ahas na gintong-ginto ang balat. Ako'y nagpahinga lang, wika ni Simeon, ngunit ang gubat ay muling nabagabag. Ang balat ay bumalik na sa akin, ngunit ang kasalanan ng tao kailangang ituwid, Jericho. Ikaw na ang tagapag-ingat. Pagmulat ni Jericho, nasa harap niya ang pulang tela. Nakatupi ito ng maayos. Nang binuksan niya, naroon ang balat ng ahas, pero ngayon ay may bagong anyo, kumikislap sa liwanag, parang buhay, at sa gitna nito ay may ukit na simbolo ng mata. Muling bumalik ang tagapagbantay, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat may mga nilalang na nais paring maagaw ang agimat at ang kagubatan ay muling masusubok. Matapos ang pagkasira ng isipan ni Carlo at ang pagbabalik ng agimat sa piling ni Jericho, unti-unting kumalat ang balita sa mga lihim na lupon ng mga naghahangad ng kapangyarihan. Isa na rito ang kilabot na pangkat na tinatawag na aninong itim, mga kultong nangangangalap ng mahiwagang agimat at anting-anting upang gamitin sa masama. Sa kabilang dako ng Maynila, may isang dalagang nagngangalang Amara. Isa siyang guro sa kolehiyo na may kakaibang abilidad, kayang makaramdam ng presensya ng mga espiritu at minsan ay nakakapanaginip ng mga pangyayari bago pa ito mangyari. Hindi niya ito pinapansin noong una, akala niya ay bunga lang ito ng pagod o imahinasyon. Ngunit nang mamatay ang kanyang ina, isang matandang albularya sa Mindoro, natanggap niya ang huling sulat nito. Open quote, Amara, hindi ka ordinaryo, dugong babaylan ang dumadaloy sa iyo. Kapag dumating ang araw ng dilim, tatawagin ka ng kagubatan. Sumunod ka at huwag kang matakot sa balat ng ahas. Ito ang susi. Close quote. Sa una hindi niya ito inintindi. Hanggang isang gabi nagising siya sa panaginip. Sa kanyang panaginip may ahas na nakapulupot sa kanyang braso, ngunit hindi siya kinakagat. Sa halip bumubulong ito. Dumating na ang oras, babaylan. Bumalik ka sa ugat mo. Pagkagising niya, nakaramdam siya ng kakaibang paghatak sa kanyang kalooban. Para bang may humihila sa kanya palayo sa lungsod. Nagsimula siyang magsaliksik at sa bawat librong binabasa niya tungkol sa agimat, mga anting-anting at balat ng ahas, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ng isang matanda sa Sierra Madre, Simeon. Hindi na siya nagdalawang isip. Bit-bit ang ilang gamit at ang lumang panangga ng kanyang ina, umakyat siya ng bundok. Sa gitna ng paglalakbay, naabutan siya ng dilim. Gubat, ulan, puno, kakaibang malamig na hangin. Bigla na lang siyang napaluhod at nanginig ang kanyang buong katawan. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang lalaki na puting-puti ang buhok, may hawak na baston, at sa kanyang balikat ay may nakapulupot na ginintuang ahas. Amara, sabi nito, anak ng babaylan, panahon na. Namilog ang mga mata ni Amara. Ikaw si Simeon? Hindi na ako si Simeon. Ako nang tinig ng kagubatan. At ikaw ang bagong tagapag-ingat. Sa kabilang banda, si Jericho ay pinanaginipan din si Amara. Sa panaginip, nakita niyang pinapalibutan ng mga anino ang babae, sinisikil, sinusunog ang kanyang balat. Kaya't agad siyang bumaba ng bundok upang hanapin siya. Doon sila nagtagpo, si Jericho ang albularyo at si Amara ang babaylan. Sa unang pagkikita pa lang, naramdaman ni Jericho ang enerhiya ni Amara. Mainit, makapangyarihan, ngunit puro. Ipinaliwanag ni Jericho na may kulto ng nagmamatsyag sa paligid, ang aninong itim. At ang tanging paraan upang maprotektahan ang agimat ay kung ang tunay na karapat-dapat ang bantay nito. Hindi sapat na tagapag-ingat lang si Jericho, kailangan na nitong mapasa kamay ng isang tunay na may dugong lihim, isang babaylan. Hindi na nag-atubili si Amara.
Tinanggap niya ang balat ng ahas, isinabit ito sa kanyang dibdib at agad siyang binayo ng matinding enerhiya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga pangitay ng gubat, mga lihim ng kalikasan at mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao, tikbalang, kapre, diwata at mga espiritong naglalakbay sa hangin. Ngunit habang sila ay naghahanda sa panibagong kabanata ng agimat, isang anino ang tahimik na sumisilip sa kadiliman. Isang dating kasapi ng kulto, babae, itim ang mga mata at sa kanyang lig may balat ng ibang ahas, itim, makintab, parang buhay. Amara, bulong ng babae. Hindi ikaw ang huli, hindi ikaw ang pinili. Ako ang tunay na anak ng dilim. Lumipas ang ilang linggo mula tanggapin ni Amara ang balat ng ginintuang ahas, ang agimat ni Simeon. Sa tulong ni Jericho, araw-araw niyang sinasanay ang sarili sa mga sinaunang dasal, orasyon at paglinaw ng diwa. Unti-unti, nagising ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kagubatan, mga diwata, lamang lupa at engkanto na matagal nang natulog dahil sa pananakop ng makabagong mundo. Ngunit habang lumalakas si Amara, isang itim na anino ang palihim na lumalapit sa kanila. Sa gitna ng kagubatan, sa lugar kung saan bihirang tumapak ang tao, may lumang kuweba. Doon naninirahan si Salka, ang babaeng may balat ng itim na ahas. Dating alagad ng isang lihim na kulto, si Salka ay sinumpa ng kanyang sariling guro dahil sa pagnanasa sa tunay na kapangyarihan. Ngunit sa halip na mamatay, nabuhay siya at mula sa uod ng galit at kasakiman, isinilang siya muli bilang nilalang ng dilim. Sa leeg niya ay nakapulupot ang balat ng isang itim na ahas na minsang dumaan sa ilalim ng impyerno, isang ahas na sinumpa ng mga diwata mismo. Ang balat ng ginto ay wala na sa taguan, sabi ni Salka sa isang lumang salamin na gawa sa abo at puto. Ang babaylan na walang alam ang siyang pumalit sa alamat. Hindi pa huli ang lahat. Sa ilalim ng itim na buwan, babawiin ko ang nararapat sa akin. Dumating ang gabing tinatawag na itim na buwan, isang bihirang pangyayari kung saan sabay na tatakpan ng anino ang buwan at bituin. Ayon sa matandang aklat ni Simeon, ito ang gabi kung kailan bumubukas ang daang alitap-tap, isang pinto sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga espiritu. At sa ganitong gabi, ang agimat ay maaring maagaw kung hindi ito kayang ipagtanggol ng tunay na tagapag-ingat. Sa tabi ng ilog na tinatawag na ilog ng aklat ng lupa, si Amara at Jericho ay naghanda ng proteksyong bilog. Inilatag nila ang 4 na bato mula sa 4 na bundok at sa gitna nito isinabit ang balat ng gintong ahas. Nagsindi sila ng 4 na kandila, pula, puti, dilaw at itim. Nagsimula silang magdasal. Ngunit habang sila ay bumibigkas ng orasyon, pumasok si Salka sa bilog ng kagubatan. Hindi siya naglakad. Lumutang. Ang lupa sa ilalim niya ay natutuyo. Ang mga dahon ay kusang nalalagas sa kanyang dinaraanan. Amara, sigaw ni Salka. Ikaw ang itinalaga o ikaw ang inilihim? Tumayo si Amara. Matatag ang kanyang titig. Hindi ko hinangad ang agimat. Tinanggap ko lang ang tawag at hindi ako lalaban para sa kapangyarihan. Lalaban ako para sa balanse. Biglang umikot ang hangin, nagdilim ang paligid, ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Lumabas mula sa likod ni Salka ang itim na ahas. Mas malaki kaysa dati, may mahahabang pangil at ang matay kulay dugo. Nagsimula ang laban. Si Amara ay sumigaw ng orasyon, sa apoy ng liwanag, sa dugo ng ugat, sa hininga ng lupa, manahan ka sa akin. Mula sa balat ng gintong ahas, lumabas ang liwanag. Humugis ito na parang ahas din, ngunit liwanag ang katawan. Tumama ito sa katawan ni Salka, ngunit agad ding naglaho. Si Salka ay tumawa. Mahina, dahil di mo pa alam ang tunay mong anyo. Sinugod siya ni Salka at nagtama ang dalawang kapangyarihan, liwanag at dilim. Ang kagubatan ay nagliyab sa paligid, ngunit sa gitna ng labanan, dumating isang nilalang, isang diwata, ang tagapangalaga ng kagubatan, si Dayang Dilaab. Hawak niya ang isang tungkod na may palamuting ahas sa dulo. Tigil, sigaw niya. Ang agimat ay hindi panalo sa lakas kundi sa kadalisayan ng puso. Tumigil si Amara, huminga ng malalim, isinara ang kanyang mga mata, pumikit, at mula sa kanyang dibdib, bumigkas siya ng sinaunang dasal, hindi mula sa libro, kundi mula sa kanyang dugong babaylan. Open quote, ako ang anak ng lupa't langit, hindi ako alipin ng liwanag o dilim, ako'y tagapamagitan, sa ngalan ng balanse, pinapalayas kita, close quote. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang balat ng gintong ahas ay umikot sa katawan ni Amara. Mula rito, tumilamsik ang liwanag na tumama sa ahas ni Salka. Tumili ang itim na ahas, gumapang palayo at si Salka ay napaluhod. Unti-unti siyang sinakop ng sariling anino hanggang tuluyang nawala sa ere. Tahimik ang kagubatan. Ang buwan ay muling lumitaw, ang ilog ay nagliwanag, at si Amara tumayo sa gitna ng bilog. Pagod, nanginginig, ngunit buhay.
Sa kanyang kamay, hawak pa rin ang balat ng ahas. Ngunit ngayon, hindi na ito basta balat. Ito ay naging bahagi ng kanyang katawan. Ang agimat ay naging isa sa kanya. At mula sa langit, isang boses ang narinig. Ang tagapag-ingat ay ganap na. Abangan ang susunod na mga kwento sa kwento ng KLTV. Kwentong Kababalagan.